Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, Alleluia, Diyos na awain. Angeles sa taasan, nagpupuri-purin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan, at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen! Atin na pong ipagpatuloy ang pagpapailanglang ng kapurihan sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Awitin po natin ang bilang 45 sa atin pong mga himno. Nang liwanag ng pananampalataya, nabiyaya sa atin ang Diyos na Ama. Tanggapin sa puso at maging pag-asa, kaluluwa ay natutong awitan siya. Sa langit pawang awit ang maririnig. Diyos ang tanging tanglaw at wala nang hapis. Wala na ang bagabag at pag-usig. Ito ang gantimpala sa mga nagtiis. Buhay ko ay kung sa danas
Tanging umaliwalas, naging masigla, lalo't nagpupuri, dinawitan siya. Sa langit, pawangawit ang maririnig. Diyos ang tanging tanglaw at wala nang hapis. Wala na ang bagabag at pag-uusig. Ito ang gantimpala sa mga nagtiis. Ang bagabag na laging luha ang hatid, umaasang galakang bungang kapalit. Sa takdang panahon ng kanyang pagbalik, upang dalhin lahat ng banal sa langit. Sa langit, pawangawit ang maririnig. Diyos ang tanging tanglaw at wala nang hapis. Wala na ang bagabag at pag-uusig. Ito ang gantimpala sa mga nagtiis. Atin pong patuloy na purihin, sambahin ang ating nag-iisang Diyos na buhay, na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Numero 21 po ang ating sunod na aawitin. Ay ang kawal ni Kristo Jesus na marangal, na kinuha sa sanglibutan, ang banal na gawain nating tinapasan. Yakapin ang buong tibay. Si Jesus, siyang papatnubay sa lahat nating dadaanan. Pawi sa puso ang ating alinlangan. Siya ang ating gabay. Sa ating mga pakikibak ay tumawag kay Jesus nang tayo'y maligtas, sapagkat ang ating kaway nasa taas. Kawal ni Kristo ang hanap. Si Jesus, siyang mapatnubay sa lahat nating dadaanan. Pawi sa puso ang ating
alinlangan, siya ang ating kaakbay. Sapagkat itong mundo ay wawakasan na, at hahatulan ng Diyos Ama. Kung ang puso natin ay nalugmok sa dusa, pagsisihan ng sala. Si Jesus, siyang mapatnubay sa lahat nating daranan. Pawin sa puso ang ating alinlangan, siya ang ating kaakbay. Kaya tayong mga kawan ni Kristo Jesus, maging banal sa paglilingkod, upang tamuhin pangako niyang mahirap. Manatili tayong lubos. Si Jesus, siya nubay sa lahat nating daranan. Pawin sa puso ang ating alinlangan, siya ang ating kaakbay. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha kapong kagalang-galang. Ikaw po ay Diyos na sadya kapong kapita-pitagan, nag-iisa kapong Diyos na buhay. Ikaw po ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinaka-makapangyarihan ka po sa lahat. Ama, na sakdal ka sa iyong pag-ibig, sagana ka po sa kagandahan ng iyong mga kalooban, napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya, datapwat ikaw po ay Diyos na napakabanayad sa iyong mga kagalitan. Panginoon, na sakbibi ka sa iyong pag-ibig, ikaw po ang buhay at nag-iisang Diyos. Pinagtapatan ka at pinaglingkuran hanggang kani-kanilang kamatayan ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ng iyong mga banal na propeta sa bansa ng Israel. Ikaw rin po ang naawa at nahabag. Tinawag mo ang aming ama, ang aming ina, naglingkod sila sa iyo hanggang kani-kanilang mga kamatayan. Sa banal, sakdal at napakamalinis na pangalan mo pong Kristo Jesus, masisilayan mo po muli kami. Una na nga po dito sa iyong bahay dalanginan sa Los Angeles, California.
sa bahay na tinatawag mo sa iyong pangalang Diyos at Kristo Jesus. Itinitiklo po namin ang aming mga tuhod. Gayon din sa bawat tahanan ng aming mga kaibigan at sa lahat ng iyong mga tunay na mananamba sa Espiritu mo po at sa iyong banal na katotohanan. Nangakatiklop ang aming mga tuhod sa pangalan mong Kristo Jesus. Tanggapin mo, Ama, ang amin pong sama-samang tinig sa Espiritu na nangagpapailang lang sa iyo ng aming mga tao sa pusong mga pagpapasalamat. Maraming salamat sa iyo, Panginoong Jesus. Napaka mapayapa ng mga araw na nagdaan sa aming mga hiram na buhay, na bagaman kami man ay pinasasapitan mo ng luha, kalumbayan, kapighatian at sari-saring mga pagsubok. Nang kami po ay dumalangin at tumawag sa iyo, dinalaw mo po ang bawat isa sa amin, hinipo mo po ang aming mga kaluluwa, ang aming mga puso. Sinagot mo ang aming mga katanungan. Binigyan mo ng kalutasan ang aming mga suliranin sa buhay. At maraming salamat sa iyo, Ama naming Diyos. Hinawi mo ang aming mga kalungkutan at mga kalumbayan. Pinananatili mo pa kami sa iyong kapayapaan, sa buhay, kagalingan at kalakasan. At higit sa lahat, maraming salamat. Patuloy mong dinaragdagan ang aming mga pananampalataya na minsan lamang ibinigay mo po sa aming mga hiram na buhay. Panginoon po naming Jesus, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mo pong pangalan, sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na kaliwanagan. Nalalaman mo po kung papaanong aming isinakabuhayan ang mga araw na nagdaan, kung kami po nagkulang, kung kami nangagkasala, kung nangakakalimot pa rin kami sa iyo, Panginoon, at sa aming mga banal na katungkulan. Alang-alang po sa Huwebes ng gabing ito, patawarin mo po kami, Panginoon, sa lahat po ng aming nagawang kasalanan. Ikaw nawa muli ang muling tumayo at tumindig sa aming kalagitnaan. Pakainin mo po sana muli kaming lahat. Painumin, Panginoon, ng iyong mga banal na salita, na lipos ng Espiritu at lipos ng buhay. At tulungan mo lamang ang bibig, ang labi ng iyong hamak na alipin. Bigyan mo rin sana siya ng katalinuhan at ng lubos na mga kaalaman. At kung mapakinggan namin ang iyong mga aralin, magtumibay kami, Panginoon, at manampalatayang ikaw nga ang Panginoong Hesukristo, ang aming Diyos, na hindi ka po kailanman namatay. Ikaw ang nagtuturo sa amin, nag-iingat, gumagabay sa amin. Dagdagan mo po ang aming mga pananampalataya, at sa huling araw na ito'y lubusan mo sanang patibayin kaming lahat. Una na nga po kaming mga mag-aanak, gayon din ang mga kaibigan na araw-araw dinaragdagan mo po sa bilang, at ang lahat ng mga tunay mong mananamba sa Espiritu mo po sa iyong katotohanan, magkaisa-isa kami't magkasama-sama sa iyong banal na iglesia. At tuluyan pong maraming mga labi ang pumuri sumamba sa iyo, hanggang sa nalalapit mo pong ikalawang pagparito sa ibabaw ng sanglibutan. Ama, ay dinadalangin ko po sa iyo na wag mo po sana kaming pababayaan. Ingatan mo po ang naming mga kaluluwa. Ilayo mo po sana kaming lahat sa biglang kamatayan, mabibigat na karamdaman, sa kamay po ng hostisya at sa lahat ng nangakaumang na mga kapanganiban. At ang marami po sa amin na hanggang ngayon po'y kinakapos pa sa pang-araw-araw na kabuhayan, tulungan mo pong sa kanila may mabuksan ang magagandang pintuan ng mga kapalaran. Ama naming Diyos, lubos ang aming pag-asa. Hihipuin mo rin, palalakasin, pagagalingin, ang sa amin po'y pinadapuan mo ng iba't ibang karamdaman.
Una na nga po ang katulad na ng iyong hamak na lingkod na patuloy na pong tumatanda. Gayon din si kapatid na Rosita, si kapatid na Prospero Glenda, si kapatid na Concepcion Tenedero. Gayon din Ama naming Diyos, si Ekspektasyon at si kapatid na Rogelio. Maawat mahabag ka rin po kay kapatid na Robert at Mercedita Heine. Sana'y tulungan mo rin po si kapatid na Floro at kahabagan mo po ang maraming sa amin meron pang mga kabataan, kamuraan ng puso't isipan, kawalan pa ng muwang sa matuwid na paraan ng paglilingkod sa iyo. Tulungan mo rin po sanang mabuksan sa kanila ang mga pagkaunawa. Bigyan mo rin po ng takot sa iyo at sila man, Panginoon, makasama namin hindi lamang sa buhay na ito, kung hindi hanggang doon sa buhay na daratal. Ang lahat po ng ito, Amang Banal, idinadalangin po namin, isinasamo, ipinapakiusap namin sa tanging pangalan mo pong Diyos Kristo Jesus. Nag-iisa ka po naming Diyos na buhay, magmula po ngayon at magpakaikailanman. Amen. At ngayon, mga ginigiliw po naming mga mahal sa buhay, sa lahat ng ating mga kaibigan at mga kapanampalataya sa iba't ibang dako ng sanglibutan, una na nga sa ating inang bayan sa Pilipinas at ang marami po nangangalat sa malalayong mga bansa at mga bayan. Tawagin na po natin ang ating mga kasangbahay. Kunin na rin po natin ang ating mga Biblia at husayin na po natin ang ating mga kaluluwa, ang ating mga pakikinig, sapagkat tayo po ay haharap na muli sa Panginoong Hesukristo sa Huwebes po ng gabing ito sa ating pananambahan at makikinig tayo ng kanyang mga banal at mga dalisay na aral. Ang atin pong pakikinggan ay mula po sa ikalawang aklat ng Kronika. Sa Bibliang Ingles po na King James Version na pinanggalingan, 2 Chronicle chapter 7 and the verse is 14. If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray, and seek my face, and turn away from their wicked ways, then will I hear from heaven, and I will forgive their sin, and will heal their land. Sa Tagalog po, sa Bibliang Tagalog, nahango sa mga orihinal na dinala sa atin ng mga Amerikano noong 1905, pagkatapos po na tayo'y palayain noong 1896 sa kamay ng mga Espanyol, ganito po ang pagkakasalin. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin, hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang mga masasamang mga lakad, akin ngang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Dito po sa ating paksa, maliwanag po na merong tinatawag ang Diyos na Kanya sarili. Tinatawag na kanyang sariling bayan, at ang bayan na ito ay tinatawag sa kanyang sariling pangalan. Kung magpapakumbaba ang bayan na ito o ang mga taong ito, hahanapin ang mukha ng Diyos, tatalikuran ang kanilang masasamang mga lakad, diringgin ng Diyos sa langit. At maliwanag po, hindi po nagsisinungaling ang Diyos. Patatawarin ang kanilang mga kasalanan, pagagalingin ang kanilang mga lupain.
Ang lupain po na tinutukoy dito ay literal, alam natin, yung lupain na sanglibutan. Kaya nga kapag tayo nakakakita ng mga pangyayari, mga bansa, mga bayan, naghihirap, nagdarahop, maraming peste, maraming korupsyon, maraming patayan, maraming katiwalian, yun po nagpapakilala ayon sa ating paksa ng bayan na yon nalipos ng mga kasalanan. Kaya nga dito tinatawagan ng Diyos ng pansin tayo para matuto na ang ikagagaling ng ating bayan kung ang mga tao ay manunumbalik po sa Kanya. At nalalaman din naman natin kung ano pa ang pagagalingin ng Diyos, yung ating mga lupang katawan. Sapagkat tayo ay nanggaling din po sa lupa. At alam natin yan sa kasaysayan ng Biblia. Kaya marami po ang mga tao na sakitin, pinadarat na ng iba't ibang mga karamdaman, dahil nga po sa walang pagkatakot sa Diyos. Ngayon ang atin pong unang aalamin, ano po baga muna ang itinuturo ng banal na kasulatan o ng Biblia tungkol po sa Diyos na binabanggit nating mga tao. Ano ba ang Diyos? Buksan po natin sa Jeremias 32:27. Narito ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat na tao. Letra por letra po, ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat na tao. Ang Diyos, siya po ang may-ari ng lahat. Ang Diyos, siya ang Diyos ng lahat na tao, na kung liliwanagin, ang Diyos ang may kapangyarihan sa lahat ng tao. Ano man ang relihiyon ng tao, Katoliko man, Protestante man, wala man siyang Diyos, Buddhist man, Shintoist man siya, Muslim man siya, Kristiyano man siya, ang Diyos ay iisa. Siya ang lumalang sa ating lahat. At ano ang pagpapakilala niya sa kanyang sarili? May anumang bagay ba na totoong mahirap sa akin? Ito po ay tanong na nagpapaliwanag. Is there anything wrong? Is there anything hard? May anumang bagay ba na mahirap? Ang ibig sabihin, lahat ng bagay magagawa ng Diyos. Kaya nga po siya ang tinatawag nating Almighty God, ang pinakamakapangyarihan sa lahat. At sang-ayon naman po sa mga ebanghelista na kasakasama ng ating Panginoong Jesucristo, ang mga apostol na katulad po ni Juan, papaano nila nakilala ang Diyos na ito na nagmamay-ari sa lahat ng tao? San Juan Kapitulo 4, versikulo 24, ang Diyos ay Espiritu. Kapag binabanggit po ang Diyos na Espiritu, wala pong laman, wala pong buto, at wala pong larawan, walang anyo. Sana po nauunawaan ninyo mga kapatid. Wala pong anyo ang Panginoon Diyos. Ito bang pagiging walang anyo ng Diyos, ito ba ay magagawa ng tao na isalin sa larawan? Kamukha ng ginawa ng simbahang Katoliko, ng mga Protestante, at ng iba't ibang mga relihiyon na iginawa nila, inililok nila, inilarawan ang tinatawag na Diyos sa iba't ibang paraan. Kaya nga po yung mga walang Diyos na nakikilala, meron silang sarili nilang Diyos, yung mga pagano. Yung mga pagano gumawa ng sarili nilang Diyos. Halimbawa, yung mga Ehipsyo. Noong panahon ni Moses, ang Ehipto merong Diyos na larawan ng malaking tao na ang muka ay ibon. At ang iba naman, mga larawan, anyo ng
mga ahas, at ng sari-saring mga kung ano-ano na naisip ng mga tao ng kani-kanilang kapanahunan. Maaari ba nating bigyan ng larawan ang Diyos at papayag ba ang Diyos? Kamukha ng simbahang Katoliko na ating kinagisnan, huwag kayong magagalit, ako'y magsasalita sa inyo ng totoo. At ito naman ang totoo. Ang kinikilala nilang Diyos, yung larawan ni Birhen Maria, Santo Niño, Panginoong Jesucristo. Meron pa silang niluluhuran na mga larawan ng mga papa sa Roma. Papayag ba ang Diyos na palitan? Kamukha ng tawag nila sa mga Pope of Rome, Vicarius Filii Dei, kahalili daw ng Diyos, kahalili daw ng Panginoong Jesucristo. Hayaan natin ang Panginoon Diyos ang magpaliwanag. Sa kanya pong aklat ni Propeta Isaias, buksan ninyo ang Isaias 42:8, ganito po ang pagpapaliwanag. Ako ang Panginoon. Pag binabanggit po yung Panginoon, tandaan ninyo, iisa lang ang Lord. Iisa lang ang Panginoon. Na siya ang aking pangalan at ang aking kaluwalhatian. Ang pagkadyos ng Diyos, ang kanyang kaluwalhatian ay ano? Hindi ko ibibigay sa iba. Ayan. Hindi ibibigay ng Diyos ang kanyang pagkadyos sa kanino man. At ano pa? O ang akin mang kapurihan, hindi ko ibibigay sa mga larawan na inanyuan. Magagalit po ang Panginoon Diyos, mga kapatid. Sa inyo, lalo na kayong mga Katoliko. Gawa kayo ng gawa ng mga larawan, inilalagay ninyo at itinutulad ninyo na bilang Diyos na tinuturukan ng kandila, niluluhuran, pinaglilingkuran ninyo. Makinig kayo sa sinasabi ng Diyos, 42:8 ng Isaias. Ang aking kapurihan, ang aking pangalan, ang aking kaluwalhatian, hindi ko ibibigay sa iba o sa mga larawan na inanyuan. Napakaliwanag po, noon pa man. Sa Exodus, basahin ninyo, Kapitulo 20, versikulo 1 hanggang 5. Unang-unang sinalita ng Diyos sa mga Israelita na inilabas niya sa bansa ng pagkaalipin sa loob ng humigit kumulang 400 taon. Ang sabi niya sa Exodus, Kapitulo 20, basahin natin, Ako ang Panginoon ninyong Diyos na naglabas sa inyo sa pagkaalipin sa lupain ng Ehipto. Unang utos, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong gagawa ng anumang larawan, ng nasa langit, ng nasa lupa, o ng nasa ilalim ng tubig. Huwag ninyo silang luluhuran. Huwag ninyo silang paglilingkuran. Akong Panginoon ninyong Diyos ay Diyos na mapanibughuin. Dinadalaw ko ang kasalanan ng mga magulang hanggang sa ika-3 at ika-4 na salin ng kanilang mga lahi. Na kung liliwanagin, pag gumawa kayo ng larawan, pag pinalitan ninyo ang Diyos, pag naglingkod kayo sa ibang Diyos, pagka lumuhod kayo, pagka kayo ay tumawag sa ibang Diyos, nagseselos po ang Diyos. At sa galit ng Diyos, susumpain kayo. Hindi lamang kayo ng mga magulang, kung hindi, pati na ang inyong mga anak, ang anak ng kanilang mga anak, hanggang sa tinatawag na ika-4 na sali ng kanilang lahi. Ang ibig ipaliwanag, ang sumpa ng Diyos, tuloy-tuloy sa lahat ng tao na pinalitan ng Diyos ng ng mga larawang inanyuan at tumawag sa ibang mga Diyos. Ngayon, ayon po kay Apostol Pablo, itong Diyos na ito na mapanibughuin, espiritong tunay na tunay, walang laman at walang buto, bagaman siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ayon kay Apostol Pablo, ano ang ipinakikilala ng Diyos
Romanos 9:15 tungkol sa kanyang pagkadiyos. Sapagkat sinabi niya kay Moises, ako'y maaawa sa aking kinaaawaan at ako'y mahahabag sa aking kinahahabagan. Ano po kukunin natin sa talatang ito? Maaawa lamang ang Diyos sa kanyang kinaaawaan. Ayan po. Mahahabag lamang ang Diyos sa kanyang kahahabagan. Hindi ang lahat ng tao kaaawaan at kahahabagan ng Diyos. Meron lang pinipili ang Diyos. Kasi po ito'y ibinangon ang paksa nating ito sapagkat marami pong relihiyon. Ang itinuturo nila ang Diyos na puro pag-ibig. Hindi marunong manakit, hindi marunong pumatay. Puro pag-ibig, puro pag-ibig. Hindi itinuturo ang katotohanan na ang Diyos meron lang iniibig, hindi po ang lahat ng tao. Tandaan ninyo yan. Kaya nga sinabi sa 32:27 ng Jeremias, narito, ako ang Diyos ng lahat na tao. Ang lahat ng tao nasasakop ng Diyos, anuman ang kanilang relihiyon. Ngunit, hindi ang lahat ng tao, mga kapatid, ay umiibig naman o kumikilala o naglilingkod sa Diyos. Kaya may karapatan ng Diyos, piliin niya ang kanyang iibigin, piliin niya ang kanyang kahahabagan. Mga tagapakinig po namin. Mali po, napakarami, lalo na yung simbahang kinagisnan at ang mga protestante. Basta ikaw sumampalataya lang kay Kristo, ligtas ka na. Hindi na mahalaga relihiyon. Hindi na mahalaga ang pangalan ng iglesia. Hindi na mahalaga kung saan ka naroon. Basta ang importante, kilalanin mo ang Kristo, ligtas ka na. Maski na kriminal ka, maski na mamamatay tao ka, maski na hold-upper ka, maski magnanakaw ka, babaero ka, kidnapper ka. Kaya ito po nangyari. Napakagulo ng buong sanglibutan, lalo na dyan sa ating inang bayan. Halos lahat ng Pilipino, panatiko na sumasamba sa kahoy, sa ginto, sa pilak. At higit sa lahat, sumasamba sa salapi. Kaya maraming mga pinuno na walang tinatawag na pakundangan kung nakawin ang kabangyaman ng inang bayang Pilipinas. Kaya naghihirap ang mga Pilipino. Sumpa ng Diyos. Bakit? Hindi nila pinaglingkuran ang Diyos na Espiritu. Walang larawan. Kung kani-kanino sila sumasamba. Huwag kayong magagalit. Nagsasabi lamang ako ng totoo. Ang ikalawang tanong natin, papaano po pinatutunayan ng Biblia na talagang hindi lahat ng mga tao na nilalang ng Diyos, nilalang pa nga niya sa kanyang sariling larawan, ay kanyang kinaaawaan at kinahahabagan? Paano pinatutunayan ng banal na kasulatan? Tama ang sinasabi niya kay Moses, ako'y maaawa sa aking kinaaawaan, ako'y mahahabag sa aking kinahahabagan. Siyang may-ari sa atin Masasabi ba naman natin sa Diyos na, Diyos ko, ba't hindi mo kinahabagan yung aming kapitbahay? Ba't hindi mo kinahabagan yung mga nilunod mo sa yuling nang magkaroon ng malakas na baha sa Pilipinas? Bakit pinabayaan mong masunog ang mahigit na 40 mga tao doon sa Bulacan, nang masunog ang factory doon? Bakit pinabayaan mo at hindi mo kinahabagan ang 44 na mga sundalo na nangamatay doon sa tinatawag na Mama Sapano? Hindi ba natin na itatanong yan? Meron ba tayong karapatang magtanong sa Diyos? Wala tayong magagawa. Kung ipahintulot niya, maging ang buong bayan natin, sa araw at oras na ito, sunugin niya. Katulad ng ginawa niya sa Sodom at Gomora dahil sa paglago ng kasalanan na napakalago na ng katampalasanan sa ating inang bayan. Ngayon, yung mga Pilipino, ibig pa nilang gumaya sa Amerika na pwede nang may kapahintulutan na, bakla sa bakla, mag-aasawa, lalaki sa lalaki, babae sa babae. Masasabi ba natin sa Diyos yan, kahabagan mo, yung mga karumal-dumal na mga tao na yan? Mga kapatid, buksan natin ang 17:1, hayaan natin ang Panginoong Hesukristo
ang magpaliwanag sa atin ang Panginoon na alam nating Diyos na nagkatawan tao. Hayaan nating ang Diyos na Panginoong Jesucristo ang magpaliwanag. Paano niya pinatutunayan hindi lahat ng kanyang nilalang na tao sa kanya pa namang sariling larawan ay kanyang kaaawaan, kahahabagan, pakikinggan at ililigtas sa anumang kapanganiban. San Juan 17:1. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ang anak. 17:3. Ano ba yung anak na ipinakikilala na luluwalhatiin ng ama? Ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Siya na iyong sinugo sa makatidbaga si Jesucristo. Ito po ang tagpo, ang huling panalangin ng Panginoong Hesus sa halamanan ng Getsemani bago siya damputin nang ipagkanulo siya ni Judas Iscariote. Iniluhod niya ang kanyang tuhod at nagpakita ng halimbawa sa ating mga tao. Siya po'y tumingala at nanalangin at kanyang sinalita ang bagay na ito, Ama, dumating na ang oras. Ang ibig niyang sabihin, siya po ay papanik na sa kanyang kaharian. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ang anak. Paano ang pagluwalhati? Na makilala nila ang tunay na buhay na walang hanggan. Sino? Ang Kristo sa makatwidbaga. Siya na iyong isinugo sa makatwid. Dito, binubuksan na ng Panginoong Hesus ang kanyang kalagayan bilang Diyos na nagkatawan tao. At pagkatapos nga po, mga kapatid, paano pinatunayan ng evangelistang si Apostol Juan ang katunayang ito na kanyang ipinapahayag na siya rin mismo ang buhay na walang hanggan sa makatwidbaga ang Panginoon na nakilala nila, kasama nila sa loob ng 3 taon na siya rin ang Diyos at buhay na walang hanggan. Buksan natin ang unang Juan 5:20. Nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo'y binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya, si Kristo na totoo. Siya ang katotohanan at tayo'y nasa Kanya na totoo. Sa makatwidbagay sa Kanyang anak, sino? Na si Jesucristo. Sino si Jesucristo? Ito ang tunay na Diyos, ang buhay na walang hanggan. At maliban sa ating Panginoong Jesucristo, tandaan ninyo, maliban sa ating Panginoong Jesucristo, ang ibang Kristo na tinatawagan ng mga tao, ang ibang yung mga larawan na kamukha ni Kristo. Sabi nila, may balbas, may bigote. Yung mga may anyo, maliban po sa ating Panginoong Jesucristo, walang laman, walang buto. Espiritu, tunay na siya ang tunay na buhay, ang Diyos na buhay na walang hanggan. 5:21 ng unang Juan, maliban sa tunay na Panginoong Jesucristo, ang wika ni San Juan, mga anak ko, mangag-ingat kayo sa mga Diyos-Diyusan. Lahat ng tinatawagan ng mga Katoliko na litrato ni Kristo, larawan ni Kristo, puso ni Kristo, ang lahat po ng yan, mga karumal-dumal sa Diyos, mga Diyos-Diyosan, ayon kay Apostol Juan. Kaya nga, pagkatapos na ito ipakilala ng Panginoong Jesucristo na sa tagpo na siya ay dumalangin at humiling sa Ama na siya rin yung Ama. Siya'y nagbibigay lamang ng halimbawa at ipinakikilala niya sa tagpong yaon na siya mismo ang buhay na walang hanggan. Sino-sino po ayon sa Panginoong Jesucristo ang tao na tinitiyak na hindi niya kinahahabagan at bakit? At sino lamang ang kanyang kahahabagan? Buksan natin ang San Juan 17:9. Lahat ba ng tao, mga kapatid, ililigtas ng Panginoong Diyos na walang iba kung hindi Panginoong Jesucristo? 17:9. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin ay ibinigay mo sapagkat sila ay sa iyo. Ayan po.
Hindi po ipinapanalangin ng Panginoong Jesucristo ang lahat ng tao sa buong sanglibutan. Hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko. Bakit ba hindi idinadalangin ng Diyos ang sanglibutan? Ang ibig pong sabihin ng sanglibutan, mga taong sanglibutan. Ang idinadalangin ko, hindi ang sanglibutan, hindi ang mga taong sanglibutan. Bakit nga po hindi ipapanalangin ng Panginoong Jesucristo ang mga taong sanglibutan? Sa kanya pong unang Juan, sa kanyang mga kapatid 19, 5:19 ng unang Juan, bakit hindi ipinapanalangin ng Panginoong Jesucristo ang mga taong sanglibutan? Ang wika po ni Apostol Juan, nalalaman natin na tayo ay nasa Diyos at ang sanglibutan nakahilig sa masama. Nalalaman natin na tayo, mga anak tayo ng Diyos. Saan ba naroon si Apostol Juan? Si Apostol Juan, inilagay po ng Diyos sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At ang bawat nasa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na sumusunod sa utos ng ating Panginoong Jesucristo, sila'y tinitiyak na mga anak ng Diyos. Kaya sila lang ang pinapanalangin. Hindi po ang sanglibutan. Bakit? Ang mga taong sanglibutan nakahilig sa masama. Ayan po, mga kapatid. Ang mga gawa ng laman ang nasa puso't isip ng mga taong sanglibutan. Basahin natin Galatias, basahin ninyo sa inyong mga tahanan. Kapitulo 5, versikulo 19 hanggang 21. Lahat ng mga gawa ng laman, yan ang ginagawa ng mga taong sanglibutan. At sino mang gumagawa ng mga bagay na yan, hindi magsisipagmana ng buhay na walang hanggan. Basahin ninyo, mga tagapakinig po namin. Ngayon, ang ikapagpapatuloy pa ng ating mga pag-aaral, balikan natin ang pananalangin ng Panginoon sa kanyang 17 Gs ng San Juan. Ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang iyo ay akin. Yan, nagpapatunay, ang lahat ng bagay ay sa Diyos, at ang lahat ng sa Diyos ay akin o kay Kristo, at ako'y lumuluwalhati sa kanila. 17:11, at wala na ako sa sanglibutan, aalis na siya. At ang mga bagay na ito ay maiiwan sa sanglibutan. Siya nga po ipapako na sa krus. At ako'y paririyan sa iyo, Amang Banal. Ingatan mo sila ingatan mo sila sa iyong pangalan. Yaong mga ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Bakit? 10:30 ng San Juan, ako at ang Ama ay iisa, sa makatwid ang ipinapanalangin, ang iingatan, samantalang siya ipapanik na sa kanyang sariling kaharian sa langit, iingatan sa pangalan ng Ama, mga magulang, at sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Dito maiingatan tayo na mga anak niya na naghihintay na muli ng kanyang ikalawang pagparito. Mga tagapakinig po natin ngayon, ayon pa rin po kay Evangelista at Apostol na Juan, sang-ayon po sa kanya, paano ipinakikilala naman ng apostol na ito ang mga tunay na mga anak ng Diyos na nagpapakilalang hindi sila sanglibutan ayon po sa mga banal na kasulatan. 4:20 ng unang Juan, ako'y umiibig sa Diyos. Kung sinasabi ng sino man, ako'y umiibig sa Diyos. Ito po, at napopuot sa kanyang kapatid ay sinungaling. Sa makatwid, lahat ng gumagawa ng masama sa kanyang kapwa, alam na natin kasi, yung 10 kautusan at kautusan ng mga propeta, ginawa na pong 2 utos na lang ng Panginoong Hesukristo. Ang unang utos ay ito, iibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong lakas, ng buong buhay mo. Ang Diyos walang laman, walang buto, hindi mo makikita. At siya nga po ang nagkatawan tao. Siya ang ating Panginoong Jesucristo. At siya nga po ang nagpakita sa atin ng kanyang pag-ibig, pagkahabag, sa kanyang kinaawaan, kinahahabagan. Yun lamang ibinigay sa kanya ng Ama, sapagkat
ang Ama, ang nasa Ama ay Kanya dahil Siya at ang Ama ay iisa, at ang mga ibinigay na ito ang hindi napopoot sa Kanyang kapwa-tao, sapagkat ang ikalawang utos, iibigin mo ang ikalawang utos ay ito, iibigin mo ang Diyos gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili kung namumuhi ka sa iyong kapwa. Hindi po yan kapopo, hindi po yan pakikinggan. Sila po ang mga tao na wala po sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo at sa pangalan ng Diyos. Napopoot sa kanyang kapatid, mga sinungaling, at kung mga sinungaling, hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakita, papaanong makakaibig siya sa Diyos na hindi niya nakikita? Dito'y nakikilala natin ang wika ni Apostol Juan na tayo'y nagsisiibig sa mga anak ng Diyos pagka tayo'y nagsisiibig sa Diyos at tinutupad natin ang kanyang mga utos. Sa mga katwid, tunay na hindi lahat ng tao ay kaaawaan at kahahabagan. Kaya mali ang turo ng simbahang kinagisnan. Ang Diyos ay Diyos ng awa, kahabagan. Hindi maaaring ang Diyos itapon niya ang kanyang anak sa impyerno. At ang mga protestante naman, just believe in Christ. Kahit na kriminal ka, kahit napakasama mo, mamamatay tao ka, binubulungan nila bago mamatay, do you believe in Christ? Mga kapatid, akala nila pwede yung huling hibla ng hininga, nagsisisi ako at kinikilala ko ang Kristo, bumabalik na ako kay Kristo. Nagkakamali po kayo mga kapatid, ang wika ng Panginoong Hesus. Ayon sa ating pag-aaral, ako'y naaawa sa aking kinaawaan, ako'y nahahabag sa aking kinahahabagan. At sang-ayon sa ikalawang kronika na siyang pinakapaksa natin 7:14, kapag ang aking bayan, ayan po, merong sariling mga tao ang Diyos. Merong sariling bayan ang Diyos. Kailangan ng tao maging kasama ng bayan na yon. Kailangan ng tao sumanib sa bayan na yon. Maging kasama ng mga tunay na mga anak ng Diyos sa bayan na yon. Kung ang aking bayan, ano ang bayan ng Diyos? Tinatawag sa aking pangalan. Magpakumbaba. Iwan ang kanyang mga masasamang gawa. Dumalangin sa akin. Magsisi ng kanyang kasalanan, pakikinggan ko nga sa langit, patatawarin ko, pagagalingin ko ang kanyang lupang katawan at ang kanyang lupain. Napakaliwanag po ng paksa. Kaya ang mga taong hindi po umiibig sa Diyos, hindi umiibig sa kanilang kapwa-tao, at hindi tinatawag sa pangalan Diyos, mga magulang at mga kapatid, hindi bayan ng Diyos, wag po kayong magagalit. Alam natin, ang parusa, 21:8 ng Apokalipsis, dagat-dagatang apoy. Bakit? 8:44 ng San Juan, sapagkat ang nagsasabing iniibig nila ang Diyos, pero hindi nila iniibig ang kanilang kapwa na nakikita nila, mga sinungaling. Iibigin mo ang Diyos, pero ninanakawan mo ang iyong kapwa-tao, ginagahasa mo, hinohold up mo, kinikidnap mo, pinapatay mo. Tapos tatawagin mo, anak ka pa rin ng Diyos. Maghunos dili kayo mga kapatid. Sino kayo? 8:44. Kayo ay sa inyong amang diablo. Anak kayo ni Satanas. At kung anak kayo ni Satanas, mga tagapakinig, maliwanag ang Biblia sa Apokalipsis, dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre ang inyong kahihinatnan sa araw ng paghuhukom. Mga taga-pakinig po namin, sapagkat napakaliwanag sa unang 1:5-3, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos. Natutuparin natin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi naman mabibigat. Maging ang ating Panginoong Jesucristo, Mateo 7:21, kanyang niliwanag. Hindi ang bawat tumatawag sa akin, Lord, Lord, papasok sa langit. Sila lang na sumusunod sa utos ng aking Ama na nasa langit. Mga tagapakinig,
Ano ba ang utos ng Diyos na nasa langit? Ezra 7:23. Ano ang utos ng Diyos na nasa langit para tayo mapasama sa bayan na tinatawag ng Diyos sa kanyang sariling pangalan? Ano mang ipag-uutos ng Diyos, gagawing lubos sa bahay ng Diyos. Meron pong bahay ang Diyos. Mga tagapakinig, bagaman nalalaman natin, hindi tumitira ang Diyos sa literal na bahay o katedral o simbahan na ginawa ng kamay ng tao. Alin ang bahay ng Diyos? Unang Timoteo 3:15, kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo, Timoteo, kung paano ang dapat sa mga tao na uugaliin nila sa loob ng bahay ng Diyos na buhay. Ayan po. Bakit sa bahay ng Diyos? Sapagkat sa loob ng bahay ng Diyos, ang Diyos dito ay buhay. Ano ang bahay ng Diyos? Na siyang iglesia ng Diyos. Ayan po. Kung ang Diyos ay hindi tumitira sa mga bahay na ginawa ng kamay ng tao, sa mga katedral, sa mga bahay dalanginan na may mga krus sa kanilang mga bubungan, alin ang bahay ng Diyos? Maliwanag po ang sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang Hebreo 3:6, si Kristo ay gaya ng anak. Christ is like the Son, gaya ng anak. Ano ba ang anak? Ayon sa Biblia, puno sa bahay niya. Presidente ng bahay niya. Ano ang bahay niya? Ang bahay niya ay tayo. Tayong mga tao. Tayo po ang bahay ng Diyos. Kapag kumatok ang Diyos sa atin, buksan natin ang ating mga puso, pakinggan natin ang kanyang tinig, tanggapin natin ang kanyang mga salita, sundin natin ang kanyang mga utos. Ang utos niya, anumang ipag-uutos ng Diyos na espiritu, walang laman, walang buto, gagawin sa loob ng bahay ng Diyos. Ang bahay ng Diyos, ang puso nating mga tao, ang kaluluwa natin. Ituloy ninyo ang pagbabasa, Hebreo 3:6, kung ating sinusunod, tinutupad ang kanyang mga utos. Kung ating pinakikinggan. Kaya nga sa unang Korinto, alin ang ating pakikinggan, susundin na mga salita ng Diyos, unang Korinto 15:1-3. Mga kapatid, ang wika ni Apostol Pablo, ipinatatalastas namin sa inyo ang ebanghelyo na aming ipinangangaral sa inyo. Ligtas kayo kung matama ninyong sinusundan ang ebanghelyo na sa inyo ay aming ipinangangaral. Maliban na nga kung kayo'y nagsisisampalataya ng walang kabuluhan. Amen. Bilang huling katanungan natin, sino-sino po baga naman ang tinitiyak ng Biblia na kinikilala ng Diyos na Panginoong Jesucristo na kanyang sariling bayan, na kanyang pakikinggan, sapagkat tinatawag nga sa kanyang sariling pangalan? Isaiah 43:7. Hayaan ninyo ang Biblia ang magpaliwanag. 43:7 ng Isaiah. Bawat tinatawag sa aking pangalan. Ayan po. Bawat tinatawag sa aking pangalan. Ano ba ang pangalan ng Panginoon? Amos 5:26. 5:27 ng Amos. Aking papapasukin kayo sa dako paraon ng Damasco sa pagkaalipin, sabi ng Panginoon. Na ano ang kanyang pangalan? Na ang pangalan Diyos, Diyos. Diyos. Ano ang Diyos? Diyos ng lahat na tao. Pero hindi lahat ng tao dumudiyos sa Kanya. Sino nga ang bayan ng Diyos? Tinatawag sa kanyang pangalan. Na Diyos, Diyos, Diyos. At ano ba? Ano pa? At yaong aking nilikha sa aking kaluwalhatian, oo, yaong aking inanyuan, yaong aking ginawa. Tinatawag sa pangalang Diyos, Diyos. At sa pangalan na ginawa, nilikha ng Diyos.
Sa makatwid, ang bayan ng Diyos tinatawag sa pangalang Diyos. At may pangalan na nilikha. Ano ba yung pangalan na nilikha ng Diyos? Ito nga po ang pangalan ng siya'y magkatawan tao. Buksan ninyo ang 2:36, Aklat ng Mga Gawa. Pakatalastasin nga ng bansa ng Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Sino? Si Jesus na inyong ipinako sa krus. Napakaliwanag. Sa makatwid, bawat tinatawag sa aking pangalang Diyos at Kristo Jesus. Yun ang ginawa niya ng magkatawan tao. Kilalanin mo na siya at ang Ama ay iisa. Na si Kristo at ang Diyos ay iisa. Ang Diyos na Espiritu. Ano ang katunayan? Na talagang siya nga ang Diyos na sumasa ibabaw. Siya ang Diyos ng mga nasa langit, nasa lupa, at ng nasa ilalim ng tubig. Filipos 2:10, upang sa pangalan ni Jesus, iluhod ang lahat ng tuhod, ng nasa langit, ng nasa lupa, at ng nasa ilalim ng lupa. Amen! Meron pa ba kayong itatanong? Kaya nagkakamali kayo. Akala ninyo, kayong mga Katoliko, ililigtas kayo ng Diyos? Kayong mga Protestante, hallelujah, amen, praise the Lord. Kayong mga nagbebenta ng payong, kayong mga Belarde, kayong mga Villanueva, kayong mga Kiboloy. Ano-ano ba ang pangalan ng mga iglesia ninyo? Tinatawag ba kayo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo? Tinatawag ba kayo sa pangalang Diyos at Kristo Jesus? Hindi po. Tinatawag kayo, Iglesia? Apostolika, Katolika, Romana? Tinatawag kayo Trinity? Tinatawag kayo Baptist? Tinatawag kayo Dating Daan? Tinatawag kayo Iglesia nga kayo ni Kristo? Si Kristo naman ay tao sa inyo. Huwag kayong magagalit sa amin. Meron kaming banal na katungkulan. Kapag hindi namin hinipan ang pakakak, kapag hindi namin ipinangaral ang tunay na ebanghelyo ng kaharian ng Diyos, mga mamatay kayong lahat sa impyerno. Kami man makakasama ninyo sapagkat hindi namin ipinahayag sa inyo ang katotohanan ng ibig ng Diyos na maunawaan ng lahat ng tao. Ngunit kung aming itinuro sa inyo, isinigaw namin sa inyo, pinakinggan ninyo, hindi ninyo tinanggap, mamamatay kayong lahat. Ngunit iniligtas namin ang aming mga kaluluwa sa sumpa ng Diyos. Maging noon pa mang araw, sa kasaysayan ng matandang tipan, sa Deuteronomio 18:15 at 18, mga kapatid at mga magulang, ano ba ang sinasabi doon? Ang wika ng Panginoon Diyos kay Moses, sabihin mo sa aking bayan, ako'y magtatayo mula sa gitna nila ng isang propeta na gaya mo. At pagdating ng propetang yaon, sa kanya na sila makikinig. At mangyayari na ang sino mang hindi makinig sa propetang yaon, ay papatayin sang-ayon sa salita ng Diyos. Sino ba yung propetang yaon? 3:22 ng Aklat ng Mga Gawa. Tunay na sinabi ni Moses, ang Panginoon Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakikinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya. Sino yun? 7:37 ng Gawarin. Ito yung Moises na nagsabi sa mga anak ni Israel, palilitawin ng Diyos sa inyo ang isang propeta na gaya ko mula sa inyong mga kapatid, mga magulang, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo upang italaga sa inyo. 3:20. Ang Kristo sa makatwid, pagdating ng Kristo, sa Kanya na tayo magpapailalim. Kaya nga ng panahon ng matandang tipan, yung mga Israelita mismo, yun ang pinakakatawan ng Diyos. 7:38 ng Aklat ng Mga Gawa. Ito yung naroon sa iglesia sa ilang. This is the church in the wilderness sa Bibliang English. Nakasama ang anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai. At kasama ang ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay na upang ibigay sa atin yung salitang Israel. Katawan ng Diyos.
kumakatawan sa kanyang sariling bayan. At yung salitang Israel mismo, ang ibig sabihin, prinsipe ng Diyos. Kasama ang pangalan ng Diyos doon. Noong araw pa man sa matandang tipan, mga kapatid at mga magulang, bawat tinatawag sa pangalang Israel, yon ang iglesia ng Diyos, yon ang iglesia sa ilang, yon ang kanyang pinakikinggan. Kaya nga pinakinggan niya sa kabila ng katigasan, ng kalooban at ng puso at ng mga tinatawag na pagtutol sa lahat ng kalooban ng Diyos sa pamamagitan ni Moses. Gayon man, pinagpala, binigay sa kanila ang pangako sa kanilang ninuno na si Abraham, na ibibigay sa kanila ang lupain ng mga Heteo na Kanaan na binubukala ng pulot at ng gata ng panahon ng matandang tipan. Ang iglesia ng Diyos, ang Israel, ang literal na 12 angkan ng Israel na siyang bayan ng Diyos. Kaya nga sa huling araw na ito, alin naman ang iglesia na dito nga tinitiyak na kung kayong mga kaibigan namin, tatanggapin ninyo ang katotohanan ito. Kung kayo'y magpapabautismo, aklat ni Mateo 28:19 hanggang 20, at magsihayo kayo ang wika ng Panginoon, inyong ipangaral ang aking ebanghelyo. Ang sumasampalataya ay binyagan ninyo sa pangalan ng Ama, Diyos, sa pangalan ng Anak, Kristo Jesus, at sa pangalan ng Espiritu Santo. Ano ang Espiritu Santo? Sa 63 ng San Juan, ang salita na sa inyo aking sinasalita, pawang Espiritu, pawang buhay, na kung liliwanagin sa pamamagitan ng Biblia. Mga kapatid, ang sumampalataya, binyagan ninyo sa Ama, Anak, na ang ibig ipakilala, iglesia ng Diyos Ama, Kristo Jesus na Anak, sa pamamatnubay ng Ebanghelyo o ng kanyang mga salita. Ang bawat sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang ayaw sumampalataya ay parurusahan. Kaya nga, ano ang pangalan? Anong pangalan ng iglesia na itinayo ng Panginoong Jesucristo anyo 32, anyo Domini, sa siyudad ng Jerusalem ng Judea, na siyang kanyang pinakakatawan? Unang Tesalonica 2:14, sapagkat kayo mga kapatid ay nagsisitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Judea. Sino may-ari? Kay Kristo Jesus. Mga kapatid sa makatwid, ito po ang itinuturo sa atin ng Panginoong Hesukristo. Hindi po lahat ng tao kanyang kaaawaan, kanyang kahahabagan. Kapag ang mga relihiyon ninyo ang itinuturo ganyan, basta ikakilala mo lang ang Kristo. At lalo na nga kung tuturuan kayong lumuhod kay Mama Mary, luluhod kayo kay Brother Kalunsad, luluhod kayo sa Pope of Rome, Vicarius Filii Dei, at yung iba naman ay iglesia ika ni Kristo, si Kristo naman ay tao. Mas marami pa ang pagpupuri nila sa obispo nilang ilang ulit nang namamatay. Mga kapatid at mga magulang, layasan ninyo. Galatias Kapitulo 1, versikulo 8 at 9. Ipinatatalastas namin sa inyo na kahit na kami o anghel na galing sa langit, mangaral sa inyo ng ebanghelyo na hindi ninyo tinanggap sa amin, mangyaring maitakwil, itakwil ninyo ang ibig sabihin. Basahin ninyo. Hindi namin kayo tinuturuan ng sa aming sarili. Ang itinuturo, isinisigaw namin sa inyo, mga magulang at mga kapatid, wala pong iba kung hindi ang iniutos sa amin ng ating Panginoon Diyos na amin pong salitain lamang sa inyo. Kaya nga kami na nasa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na nagpabautismo ng aming mapakinggan ang ebanghelyo, kami nagpalubog sa ilalim ng tubig sa pangalan ng Diyos at Kristo Jesus at ng ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, ayon kay Apostol Pedro. Ano naman ang pagkakilala na sa amin ng Diyos? Unang Pedro 2:9, dadapwat kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili. Ayan po, pag-aari kaming sarili ng Diyos, ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Upang, ano naman ang aming katungkulan? Upang inyong ipahayag
ang mga karangalan niyong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagila-gilalas na kaliwanagan, na ng mga nakaraang panahon, hindi kayo bayan ng Diyos, dadapwat ngayon ay bayan kayo ng Diyos, na ng nakaraang panahon hindi kayo nagsipagkamit ng awa, dadapwat ngayon nagsipagkamit kayo ng awa. Nung araw hindi kami kinaaawaan ng Diyos, hindi kami kinahahabagan ng Diyos, ngunit nang kami ay tumanggap ng kanyang mga aral, nang lisanin namin ang aming mga kasalanan, nang layuan namin ang mga pagsamba kay Birhen Maria, ang paglayo namin sa tinatawag na mga piyesta-piyesta, sa mga krusipiho, sa mga pagbubutil-butil ng mga rosaryo, at gayon din ang kami maging iglesia ni Manalo, nilayasan namin ang mga maling aral na ito na ang pinupuri tao. Mga kapatid, at ang ikapo ay sapilitan, at nang kami maging mga Sabadista, nang kami maging Protestante, ang lahat ng mga kapatiran naming nanggaling sa iba't ibang uri ng relihiyon na itinayo ng mga tao ang itinuturo mga kasinungalingan. Tito 1:14 at utos aral ng mga demonyo, 1 Timoteo 4:1 hanggang 4, nang layasan namin ang lahat ng mga iglesyang iyan. Naawa, nahabag sa amin ng Panginoong Hesukristo, naganap sa amin ang ating paksa. Ako'y maaawa sa aking kinaaawaan, ako'y mahahabag sa aking kinahahabagan, sapagkat sila'y tinatawag na sa aking pangalan, sila'y lumayo na sa kasalanan, nagsisi. Pinakinggan ng Diyos ang aming mga panalangin at ang aming mga pananambitan. Kami po ay pinagkalooban ng kapayapaan at ng katiyakan ng kaligtasan ng aming mga kaluluwa kung kami po'y magtitiis hanggang aming kamatayan. Mateo 24:13. Ito nawa ang ipagpala. Ito nawa ang ibasbas sa atin ng Diyos, magmula ngayon, magpakai kailanman. Amen. At ngayon mga kapatid, bago po tayo maghiwa-hiwalay, tanggapin po nating lahat ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga mag-aanak, sa ating sariling mga kabyak, ating mga anak, ating mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman, sa lahat ng ating mga kaibigan, sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan, sa paghanap natin ng kakainin sa araw-araw at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakai kailanman. Amen. Kapayapaan po nawa ang sumating lahat, purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo hanggang sa darating na linggo, kung tayo po ay binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat.